Garcia. Magandang hapon po sa bawat isa. Thank you, Elder Nel. Magandang hapon. Okay po, kayo po ba ay masaya sa hapon pong ito? Okay lang po ba ang pagkakaupo niya? Relax po ba kayo? Kaya niyong antukin pag habang nakikinig? So patuloy po tayo sa serye ng ibinibigay sa atin ng Panginoon, The Unfailing Faith sa lahat ng mga believers. Ito po pang believers to sa mga naniniwala sa ating Panginoon. Ito pong mensaheng ito ay sa lahat ng nagnanais na patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. So I believe lahat po ng nandirito ay mga mananampalataya. Mga tumanggap na sa ating Panginoon at maglilingkod sa ating Panginoon for the rest of their lives. No, patuloy po tayo sa mensahe, sa salita ng Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, at sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kayo po ba'y natututo whenever kayo po ay pumupunta sa church? Natututo pa po kayo? Nag-i-increase po ba yung faith? Nag-i-increase din po ba yung oras na pag-share ng salita ng Diyos sa iba? Okay, ito po yung dahilan kung bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kung bakit po patuloy tayo tinuturuan ng Panginoon sa Kanyang salita. Hindi para lang po sarilinin, para po yung buhay natin magamit sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga po merong nakalaan na salita ang Panginoon sa lahat ng nagpapatuloy, ng nagpapahayag ng salita ng Diyos ng buong puso. Na kapag po tayo ay marap sa ating Panginoon, ay i-welcome po tayo, hindi lang po welcome, pero sasabihin po ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Bakit po well done? Kasi po may inutos po ang Panginoon sa atin, is to make disciples into all nations and teaching them to obey what I have commanded you, says the Lord. So kung nagpapatuloy po tayo doon, I believe, sama-sama po tayong makakarinig ng well done, my good and faithful servant. Amen. Hallelujah. So kaya po tayo nandirito, hindi po para lang basta makita ng pastor yung bago niyong damit. O meron kayong bagong sapatos. Bagong boyfriend kaya. Lakas ng amen doon. Hallelujah. Bagong sasakyan. Okay? Nagpapala po ang Panginoon. Pero po ang pinaka-importante, yung pagpapala pong pananampalataya na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya nga po patuloy nating pinag-aaralan yung unfailing faith. So natapos na po tayo, the first Sunday, yung unfailing faith ni John the Baptist. By the way, kung hindi nyo po naabangan yung mga series natin, kung first time po kayo, hindi nyo po naabangan yung serye natin, yung mga ibang mga Bible characters, nasa New Testament na po tayo ngayon. May Light Shines TV po sa YouTube channel. No, kung kayo po ay friend na rin ng Calvary Temple Philippines, click nyo lang po, mapapanood nyo o mai-replay nyo yung mga ibang mga messages o mga pastors na nagturo sa church, no, sa mga ganitong mensahe. So natapos na rin po tayo sa Roman Centurion, na sinabi ng Panginoon na meron siyang great faith. Natapos na rin po tayo dun sa babae na nagkaroon ng problema sa pagdurugo. No? The unfailing faith of this woman with a blood issue. Okay, ang tawag po dyan ay bleeding woman. At meron po siyang theme song. Alam niyo po ba yung theme song niya? Bleeding woman. Okay, biro lang. And Jairus, no? Last Sunday is Jairus, no? Actually po, yung bleeding woman nasa gitna po ng kwento ni Jairus. At kaya po nagkaroon ng kwento patungkol sa kay Jairus, sa bleeding woman, para po pinatatatag ng Panginoon, wino-workout pa, binibuild pa yung faith ni Jairus. No? Para po yung talagang ninanais ni Jairus na pagalingin o buhayin ng Panginoon ang kanyang anak ay mangyari. Okay, ngayon po ay pag-aaralan po natin the unfailing faith of a Canaanite woman. No, dito po tayo. Actually po, tagal na po, si Matthew lang po ang gumamit ng Canaanite woman. Si Mark
ang tawag lang po niya sa babaeng to, woman. Hindi mo niya minention yung Canaanite. Pero since nandyan na po yung Canaanite woman, actually po yung Canaan, yan po yung in-invade o kinuha o yung binigay na promised land ng Panginoon sa lahi ni Jacob o lahi ni Abraham. No? Dahil po ang Canaan ay nag-promise po yan kay Abraham. Nung tinawag po ng Panginoon si Abraham sa land of Ur, dinala po dyan sa Canaan, sinabi ng Panginoon, ito ay magiging lupa ng magiging lahi mo. Wala pa pong anak si Abraham during that time. Then, dumating po si Moses, pinasok po ang promised land with Joshua. Ito pong mga Canaanite na to, ito po yung mga nandoon sa promised land, do sa lupang yan. Kaya nga po, ang tawag sa kanila is Canaanite. Ayaw pong ibigay ang lupa. Kaya nga po, napilit po, inutos po ng Panginoon na patayin lahat para po makuha yung promised land dahil yan po ay pinangako ng Panginoon sa mga chosen people, the Israelites, the 12 tribes of Israel, son of Jacob. At kaso po, hindi sila napatay, naitulak po yung iba sa ibang dako, kaya nga po may natira. May Canaanite woman, may Canaanite, may lahi pa. Hindi po talaga sila naubos. Okay? So in Matthew 15:21 to 28 said, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she kept crying out for us, after us. The Lord answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Then Jesus answered her, woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed at that moment. Shall we pray? Father, as we acknowledge your presence in this place, allow us, Lord, na maintindihan po namin lahat ng aming pag-uusapan, lahat ng aming pakikinggan, lahat ng ituturo nyo sa hapong ito. At sa aming katalinuhan na ibibigay mo, O Diyos, nawa ito'y mag-increase ng aming pananampalataya. We are praying, Lord, na patuloy kaming mag-increase sa aming pananampalataya. And we are praying, Lord, na hindi lamang kami ma-increase ang aming pananampalataya, makita po namin ang iyong salita, buhay at totoong nangyayari sa bawat isa. Patuloy din mo kaming gamitin sa iyong ubasan, O Diyos, sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita sa lugar na to, ay matuto rin po kaming magpahayag ng kayong kabutihan. Matuto rin po kaming magpahayag kung paano po kayo kumilos sa buhay ng mga pinag-uusapan namin, pinag-aaralan namin. Dalangin ko, O Diyos, ganun din po kayo kikilos sa bawat isa, mag-isa mga tao na nais mo, Lord, na makarinig ng iyong salita. Lord, continue to bless our wisdom, our knowledge, Lord. And let your Holy Spirit be upon us and guide us as we study this word. Be with us, Lord. We give you glory. This we ask in Jesus' name. Amen. So, sabi ng 21, leaving that place. No, hindi po sinabi kung anong dahilan, pero sabi po ng Mark, gustong magpahinga ng ating Panginoon. I don't know kung talagang gusto magpahinga ng ating Panginoon. Pero kung babasahin natin, they withdrew to the region of Tyre and Sidon. Ibig sabihin po, meron po silang lugar na kung saan madalas silang nandun. Ito po yung lugar ng Capernaum. Okay? O Capernaum. Ito po yung lugar kung saan po pinagaling yung servant ng centurion. Ito yung lugar din kung saan ruler ng synagogue si Jairus. Okay? Dito rin yung lugar na kung saan pinagaling yung babaeng dinudugo. Okay? At ngayon po ay yung Capernaum, sa lugar ng Capernaum, ngayon ang Panginoon, sabi nila, iniwan po yung lugar na yan. They go to the place of
Tyre and Sidon. Okay? So, para lang po mabigyan nating emphasis yung Canaanite. Okay? Ang Canaanite po, kilala po silang rebelde sa Israel. Matagal na po nilang kalaban yan. Kilala din po sila sa mga idol worshiping. O they worship idols. Diyan po yung si Baal, nandun po si Asherah, nandun si Molech, nandyan din si Dagon. Okay? At dyan po lugar nang galing si Jezebel. Kilala niyo po si Jezebel? Yung kalahati tao, kalahati isda. Ay, hindi. Ito po yung asawa ni King Ahab. No? Kaya nga po, dala niya yung Diyos-Diyosan na Baal at ni Asherah. Ito po yung mga pinatay ni Elijah nung nagtunggali sila sa bundok. Nung sinabi ni Elijah kung sino yung tumugon ng apoy na tutupok sa sacrifice, siya yung tunay na Diyos. Natatandaan niyo po yan? During the time of Elijah. Okay? Ang kaharap po niya, yung mga Diyos-Diyosan ng, ng mga Canaanite. Okay? Ng Sidon. Actually, to be specific. Okay? So, kilala po sila sa idol worshiping. Kaya, in-emphasize ni Matthew na yung babaeng ito is Canaanite. Okay? Tingnan po natin yung mapa. Nagbigay ako ng mapa. Kung saan po at gaano kalayo yung pinuntahan nila. So, posible ang ating Panginoon ay nandun sa area ito, nagpunta po sila dun sa Sidon and Tyre. Kaya nga po, sa Mark, ang babae tinawag siyang Syrophoenician woman dahil ang pinuntahan po nila ay city of Phoenicia in the land of Syria. Kaya nga, Syrophoenician. Okay? So, part po siya ng Syria or mas kilala sa Lebanon. Okay? So, ganun po yung binyahe nila. Ang distance between Capernaum and Tyre and Sidon, o yung pinuntahan po nila, it's about 70 to 78 kilometers. Malapit po yan kung nakakotse ka. Okay, siguro malapit-lapit lang sa Manila yan. Pero yung mode of transportation during that time, scooter. Hindi, naglalakad lang. Okay, wala pong mga donkey, walang mga camels, walang kabayo. Naglalakad lang. Alam niyo po kung ilang araw naglakad sina Jesus sa mga disciples ng Panginoon dito? It's about 2 to 3 days. Para lang pumunta sa lugar na yan. Okay? Hindi ko alam. Anong dahilan? Pero ako opinion ko lang po to, alam ng Panginoon, kaya siya pumunta doon, merong isang babae dyan na sobrang bigat ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Kasi kung babasahin po natin dyan, wala na po pinagaling ang Panginoon dyan after that. Hallelujah. Kaya nga po, kung tayo po may ganitong pananampalataya, whenever we come in this place, God's presence ay nandito po. Amen? Hallelujah. So the Canaanite woman had unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the Messiah. In-acknowledge niya. Pero nung in-acknowledge siya, kasi tawag niya, no? Basahin po natin. A Canaanite woman, from that city came him crying out. Okay, ano yung sinisigaw niya? Lord, Son of David. Okay, in-acknowledge niya who Jesus was. Para lang mabigyan pa natin ng bigat, yung woman na to, kaya nga binanggit as Canaanite, parang sinasabi ni Matthew, yung nagre-request, yung tumatawag sa ating Panginoon, hindi siya karapat-dapat bigyan ng atensyon. Kaya nga respond ng Panginoon, no? He was quiet. Pero ito, hindi ko alam kung paano narinig, hindi ko alam kung paano natatagpuan nung babaeng ito kung nasaan si Jesus because according kay Mark, no, they went secretly. No, hindi sila
nagpabalo, nagpakita, hindi sila nag-perform, hindi sila nagpahalata na pumunta sila sa lugar na yan dahil ang lugar na yan ay kilala lugar ng mga Gentiles. No? Kung may Hudyo man dyan, siguro may ilan lang. Pero kilala yung lugar na yan na mga they worship idols, especially Baal and Asherah. At itong babaeng ito, hindi ko rin alam kung paano niya narinig. Pero kung babasahin natin yung Mark 3, meron pong taga-Tyre and Sidon na pupunta ng Capernaum para makarinig ng salita ng Panginoon, makarinig ng kwento, o makakita ng mga milagro ng ating Panginoon. Pero hindi ko alam, no? Hindi sinabi ni Matthew kung paano nalaman ng babaeng ito ng Panginoon. Secretly, nagpunta sa lugar na yan, pero nalaman pa ng babaeng yan. Posible, may mga nakakakilala sa ating Panginoon. Sinabi sa babaeng ito, posible, sinamantala ng babae, ito na yung matagal kong inihintay. Kasi nga, yung anak niya, hindi ko rin alam, no, kung paano yung demon-possessed and suffering terribly. Hindi ko alam yan. Kung meron talagang mild suffering, strong suffering, terribly suffering kapag ikaw demon-possessed. Hindi ko alam, pero tanungin mo yung katabi mo, baka... Okay. Hindi ko alam kung ano yung process niya, pero ang sinasabi niya, this daughter was suffering terribly. Okay, imagine, ang babaeng ito in-acknowledge ng ating Panginoon at ang dala niya yung kalagayan ng kanyang anak. Nanay na ang concern ay para sa anak. Hallelujah. Pero alam niya po, and sabi po ng 24, no, Mark 7:24, ito po, basahin lang po natin. They left that place and went to the city of Tyre. He entered a house and did not want anyone to know it, yet he could not keep his presence secret. Okay? In fact, 25, as soon as he heard about him, a woman whose little girl was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. So, hindi ko rin alam kung paano yan. Pero ito, posible itong babaeng ito, matagal niya nang hinihintay si Lord na pumunta sa lugar na yan. Namamag-asa siya. Para sinasabi natin suntok sa buwan. Kasi yung lugar na kung saan nagmi-mission ng ating Panginoon ay lugar ng mga Hudyo. Pero yung lugar nila, lugar ng mga Gentiles. Hindi mga Hudyo. Pero palagay ko, nung narinig niya, ayan yung Jesus, sinamantala yung matagal ng paghihintay. Kasi hindi niya madala sa Capernaum ang kanyang anak. Okay? Kaya nga nung narinig niya, nag-take chance na siya, no? Hindi niya siya naghintay pa hindi na nagpatumpik-tumpik, hindi na nag-makeup, I'm sure hindi na nag-makeup yan, hindi na naligo yan, hindi na sinuot yung best dress niya, hindi na yan nagbaon, hindi na yan nag-withdraw sa ATM para lang may panggastos papunta doon. I believe lahat kung ano lang ang dala niya, kung ano meron siya, kung ano yung suot niya, yun lang ang inarap niya sa ating Panginoon. Actually, sa totoo lang, if we are distressed, and we need the Lord so badly. Kahit anong suot natin, kung anong kalalagayan natin, inaharap natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Pero ang babaeng ito, tama ang kanyang deklarasyon. Son of David. Kasi po sabi po ng Matthew 1 verse 1, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the Son of David. Kaya nga, Lord, pag sinabi mong Lord, Panginoon, pag sinabi mong Son of David, this is the promised Messiah from Old Testament na dinideclare mo. Yung mga Hudyo, hindi dinideclare si Jesus as Son of David. Lalong-lalo na yung mga religious leaders. Hindi siya tinatawag as Son of David kasi hindi sila naniniwala na si Jesus ang Messiah. Okay? But this woman, nung narinig at natuntun kung saan ang bahay niya, hindi na humintong kakasigaw na, Lord, Son of David, have mercy on me. And in Luke 1:30-33, but the angel of the Lord said to her, ito yung nagpakita ang angel kay Mary, do not be afraid, Mary. Ito yung papasko. Okay? You have found favor with God, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus.
He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Okay? It's from the line of David. In Jeremiah 23, the days are coming, declares the Lord, when I will rise up for David's righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just right in the land. His days, Judah will be saved, and Israel will live in safety. This is the name of which he will be called the Lord, our righteous Savior. Jeremiah yan, kung pinag-uusapan yung son of David na si Solomon, patay na si Solomon during that time. During the time of writing ni Jeremiah, patay na po si Solomon yan. So paano sasabihin na his days will be saved and Israel will live in safety? This is the name of which he will be called the Lord, our righteous Savior. Okay? Paano mangyayari yon kung patay na yun si Solomon? So ang pinatutungkulan dito ang ating Panginoon. Okay? Ito pa, in Revelations 22:16. Si Jesus na nagsalita, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. Ano yung testimony? I am the root and the offspring of David, the bright morning star. Sinasabi na ni Jesus dito na siya yung promised Messiah from the Old Testament. Hallelujah. He is our Messiah. In Matthew 22, in 41. Ito po, mga Pharisees ang kaharap ng ating Panginoon. Ang mga Pharisees, they are well-versed sa Torah. They are well-versed as well sa books ng mga Old Testaments. And they know kung saan manggagaling ang Messiah. Kasi nung dumating po yung mga Magi, yung tatlong itlog ay... sa amin na, tatlong hari, hindi po sila hari, Magi, mga wise men. Nung nagpunta sa Jerusalem, tinanong ni King Herod, asan ba pinanganak yung Messiah? Sabi nila, Ephrata in Bethlehem. So alam nila kung saan manggagaling yung lahi ni David, ay lahi ng Messiah. No? Kaya nga, tinanong ng Panginoon, then surrounded by the Pharisees, so pinaikutan siya, maraming mga Pharisees nandun, Jesus asked them a question. What do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, he is the son of David. Mga Pharisees ito, mga well-versed sa Old Testament. Okay? They knew, alam nila kung saan manggagaling ang Messiah. Okay? Okay. Okay. Okay, balikan natin. This time, no, in Matthew 16, nawala ako doon, Okay, in Matthew 16, tingnan mo po kung paano po nagtanong din ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. When they came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? They replied, they say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, the one of the prophets. But what about you? Jesus asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Kung mali si Simon Peter dito, sana kinorek ni Jesus. Okay? Pero kinoment pa siya ng Jesus dito. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was revealed to you by flesh and blood, not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Kinoment pa ng ating Panginoon. Kaso nga lang, nung dineclare ng Panginoon, I tell you, you are Peter, from the Greek word Petros, meaning small stone. Okay, yung Greek word na ginamit dyan is Petros, yung Peter. Pero sinabi ng Panginoon, and on this rock, ang ginamit na Greek word dyan is Petra, meaning a huge rock. Okay? So, hindi po si Peter yan. On this rock, ang tinutukoy ng Panginoon ang kanyang sarili. Okay? On this rock,
I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. Okay, kinoment pa ng Panginoon si Peter. Hindi siya kinorek, Peter, mali ka. But yung sinabi ni Peter, ni-reveal ng Diyos Ama sa langit, kaya nga kinoment ng Panginoon, blessed are you. Pinagpala ka, Simon, dahil yan i-reveal sa iyo ng aking Ama. In verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So sinasabi ng Panginoon dito, kung siya ang ating Messiah, siya ang ating Panginoon, may kapangyarihan tayo to loose and bind. Na walang magagawa ang kalaban, maging ang impyerno, maging si Satanas, kapag meron tayo tinalian dito sa lupa, tatalian din sa langit. We have these keys, no? Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, there are many keys in heaven. The keys of blessings, the keys of healing, the keys of prosperity, the keys of success. Hawak na po natin yan, binibigay na po sa atin. And we have this authority to release them. Hallelujah. If Jesus is our Messiah. Hallelujah. No, kaya nga po, ang Panginoon nagtanong sa kanyang mga disciples. And even today, nagtatanong din ang Panginoon sa ating lahat, sino si Jesus sa inyo? Sino si Jesus sa inyo sa hapong pong ito? If you want to be blessed with the keys of the kingdom of heaven, you need to believe that Jesus is the only Lord and Savior of the world. He is the only way. Wala na pong iba. To receive blessings, wala na pong iba. No? Hindi po totoo yung kapag nakakita ka ng pusang itim na dumadaan, okay, ihinto ka, babalik, hindi ka natatawid, hindi po totoo yan. Hindi po tayo naniniwala sa malas. Sa swerte lang. Hindi po tayo naniniwala dyan, no? Mga pamahi, hindi po tayo naniniwala dyan. Pinapaniwalaan po natin na tayo pong mga anak ni Diyos, mga pinagpala na. Hallelujah. At ang pagpapalang yan, hindi lang yan pautik-utik, hindi lang yan pa konti-konti. Ang pagpapalang yan, buhos na nanggagaling sa langit. Hallelujah. No? Kaya nga po, hindi rin po tayo naniniwala doon sa gumaganon. Baka meron po kayong tindahan dyan na gumaganon. Okay? Lalagyan nyo pa ng barya, nakaganon. Okay? Hindi po tayo naniniwala dyan. Kasi kapag meron ka niyan, you are inviting demons in your place. Hallelujah. Hindi rin po tayo naniniwala doon sa bilog na salamin, na octagon nata yung, tapos may kulay pula, na ididikit pa sa taas ng pintuan. No, hindi ko alam kung sino magsasalamin dyan. Pero alam niyo, mga demonyo, matatangkad din, baka sila yung nagsasalamin dyan. Okay, hindi tayo naniniwala lang tayo sa salita ng ating Panginoon. Kung ano sinabi ng Panginoon, yun tayo. Hallelujah. Hindi tayo naniniwala kung ano ang mga sinasabi ng iba. Ang pinapaniwalaan natin kung ano sinasabi ng Diyos base sa kanyang salita. Ang tanong, nagbabasa ba tayo ng salita ng Diyos? Hallelujah. Sabi na 2 Corinthians 4:13, no, 2 Corinthians 4:13, if we believe, we will declare it. Okay? Kapag tayo naniniwala, dinideclare natin. So, nagsasalita tayo patungkol dyan. Amen. Hallelujah. Pangalawa, the Canaanite woman had unfailing faith in God because she never felt offended by the way she was treated. Hallelujah. Itong Canaanite woman na to, ang sigaw niya, Lord, have mercy on me. Lord, Son of David, have mercy on me. Bakit on me? Bakit sa kanya? No, posible. Kaya na-demon possess yung anak niya. Posible, no? Kaya na-demon possess yung kanyang anak because she worship idols. Pangalawa, posible yung hirap ng kanyang anak, ranas niya, nararamdaman niya, na-stress siya, nabibigatan siya, hindi siya makatulog kapag nandun yung demonyo. Kaya nga, humihingi siya ng mercy, ng awa sa kanya. Alam ng babaeng ito kung paano siya tatayo.
Kasi she was actually asking for mercy. Kapag ikaw ay humingi ng mercy, ibig sabihin, may kasalanan ka at humingi ka ng tawad. May mali kang ginawa. Okay? Kasi kung wala kang ginawa, ang ihingin mo, justice. Okay? Pero this woman was actually shouting, have mercy on me. Hindi siya karapat-dapat din bigyan ng atensyon. Kaya nga, kaya nga si Matthew, sinabi, no, basahin na natin. Okay. In verse 23, Jesus did not answer a word. In 22, sumisigaw ang babae, Lord, Son of David, have mercy on me. Okay? At ang sabi niya, yung anak ko may demon possessed. Grabe kung atakihin siya ng demonyo. Okay? But Jesus did not answer a word. Posible, kaya nga si Matthew, binigyan niya ng Canaanite woman. Dinescribe niya as Canaanite woman. Na hindi dapat siya bigyan talaga ng atensyon. Pero itong tanong, talaga bang inignore ng Panginoon itong babaeng ito? Di ba sabi ng John 3:16, for God so loved the Jews, the world, that includes us, that includes this woman. Tama? Pero, ang Panginoon, napaka-silent in verse 23. Jesus did not answer a word. Meaning, dinideclare na nga that He was the Messiah, pero itong Panginoon parang wala lang. Parang ako, pag tinatawag kong pogi, parang wala lang. By the way, baka tumatawa kayo kasi sa lugar po namin kung saan ako lumaki, ang tawag po talaga sa akin, pogi. Hindi ako nagbibiro. Kasi ulisan po ako 4 po kapatid kong babae. Sino pa naman pogi doon? Kundi naman ako. Okay? Kaya nga pogi, no? Kaya wag po kayong ma-disappoint kapag masyado kong kiniklaim yung pogi. Yun pa talaga pangalan ko sa lugar namin, pogi. No? Parang di kayo naniniwala. Okay. So she was actually asking for mercy, pero ang Panginoon did not answer a word. Hindi ka ba ma-offend? Ano yung greatest offense na nangyari sa iyo? Yung napahiya ka na. No, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, no, parang yung tawagin kang Tom Cruise. Nakaka-offend ba yan? Ako medyo siguro kasi pang Richard Gomez lang Yan ang gusto niya no? Okay? Kumbaga, ano na yung nakaka-offend na word na natanggap mo ng sobra? Sobrang panglalait, sobrang pang-degrade, sobrang paghamak sa pagkatao mo. Alam mo yung i-ignore ka lang, yung tinatawag mo isang babae, actually dito lang No? Sa atin lang po to, pero sa akin wala na to. Pero nung una, yung kakamayan ko, tapos di ako kakamayan. Buti may ibang miyembro pa nakakukuha sa kamay ko. Kung wala na, alam niyo yung babatiin mo tapos hindi ka binate? No, tingnan mo katabi mo. No? Ito talagang directly. Jesus did not answer a word. No, parang walang pakialam. Itong babaeng ito, hindi lang one time sumisigaw. Hindi lang sinabi, Lord, Son of David, have mercy on me. Okay. Sige. Bye-bye. Hindi, repeatedly, kaya crying out. Okay? Kaya nga, yung mga disciples niya, nairata na, sabi ng mga disciples niya. So his disciples came to him and urged him, send her away. She keeps crying out after us. No, sa mga disciples niya, annoying. Ano yung annoying? Naririndi. Okay? Ano pa yung ibang word Gusto kong, naiirita na talagang, kaba naman, parati sabihin na gwapo ka, di ka ba maiirita? Hindi. Itong mga, tuloy-tuloy ito. Lord, Son of David, have mercy on me. Tuloy-tuloy yan. Kaya nga sabi ng mga disciples niya, send her away. Di ba gusto natin magpahinga? Hindi natin alam kung talagang gusto magpahinga, kaya nagpunta si Jesus doon. Pero ako naniniwala, kaya nagpunta si Jesus doon kasi may pagagalingin siya.
Hallelujah. Kaya nga, ikaw in-invite ng Panginoon right now sa lugar na to. May gagawin sa iyo, Panginoon, sa araw na to. Hallelujah. So, tingnan niyo po yung sagot. No? Posible nung narinig ng babaeng to, ito na. Medyo lumalakas yung, yung request. Kasi yung mga disciples na niya nagsasabi. Okay? Parang narinig ng babaeng ito nung sinabi niya, send her away. No, narinig niya. Siguro yung babae nakikinig na. Ito na. Medyo malakas na yung kapit. Itong Canaanite woman pa lang to, may lahing Pilipino. Mapadrino. Okay? Mahilig sa, ano tawag dito? Yung mahilig sa, ano kasi yun? Yung papapel, yung pasip-sip, yung hahanap siya ng padrino. Yan. Okay? Para yung request niya masunod. Alam ng mga disciples ng Panginoon, sasabihan ng ni Lord, gagaling yung babae, yung anak niya. Alam ng mga disciples ng Panginoon, hindi ganun kabigat yung request ng babaeng ito. Okay? Kasi nakikita ng mga disciples ng Panginoon, yung mga demon-possessed, nakita lang si Lord, yung mga demon-possessed, lumuluhod na. Yung mga demon-possessed talagang nagpapatira pa na takot na, makita pa lang ang mukha ng ating Panginoon. Yung marinig pa na, lumayas kayo. Hindi ikaw, Hindi ikaw. Okay? Lumayas kayo. Alam na, maglalayasan na talaga yan. Okay? Alam na mga disciples ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, send her away. Pero ito, napakatindi yung sagot ng ating Panginoon. Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. At although hindi kausap ng babaeng, kausap ng Panginoon mga disciples niya, posible, rinig ng babaeng ito. Hindi na nga ako pinansin, kaya pala, hindi pala ako kasama sa ministry niya. So parang bumagsak na. Parang nawalan na siya ng pag-asa. Okay? Parang, wala na. Narinig ko ng dahilan. Okay? Tama nga. Hindi worth ng atensyon ng Panginoon yung babaeng ito. Pero, nagsisinungaling ba ang Panginoon na He was sent to the lost sheep of Israel? Basahin po natin, Romans 1:16. Ito after the ascension of the Lord. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. So talagang pinaprioritize yung mga Hudyo. Okay? Hindi lang yon. In Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Witnesses, ibig sabihin, gagamitin sila ng Panginoon, yung mga Hudyo. Kaya nga unang hinahanap ng Panginoon, dahil yung mga Hudyo ang gagamitin ng Panginoon to evangelize the world. Kaya sabi niya, you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Huli tayo. Okay? Uunahin pa talaga ng Panginoon yung Jerusalem and all Judea. Okay? Tapos eto, huwag kayong mag-alala. Pagdating sa punishment, mauna din sila. Sabi ng Romans 2:9, there will be trouble and distress for every human being who does evil. First to the Jew and then to the Gentile. Okay? Dahil pinupulfill lang ng Panginoon, I was only sent to the lost sheep of Israel. Kaya nga parang sinabi ng babaeng ito, hindi pala ako kasali. Ang kapal ko pa naman. Nagsisigaw ako dito, di pa kasali. Parang ikaw yung bihis na bihis, papunta sa dibu. Tapos pagdating sa lugar, may invitation pala lahat. Tapos merong gatekeeper, asa po yung invitation niya? Ay, kailangan mo yung invitation. Akala ko magdadamit lang, ng katulad ng damit nila. Are you with me? Hallelujah. So sabi niya, eto naman, kapag nanatili tayong mababa, nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Ito po yung sabi ng Panginoon sa Proverbs 19 verse 11, a person's wisdom, yung karunungan, yields patience, nagbubunga daw ng pasensya. It is to one's glory to overlook an offense. Karangalan ng isa na i-ignore, na huwag pansinin yung mga
panglilibak, pagpapahiya ng iba. Okay? In Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Alam nyo, kapag hindi ka nagpatawad, you are giving the demon, the devil, a foothold. At kapag nabigyan siya ng foothold, ibig sabihin yung foothold, maliit na chance, gagamitin ng demonyo yan para i-torment ka na. Hallelujah. Pero kaya nga, do not let the sun go down. Paano, pastor? Madaling araw nangyari. So, mga ilang oras pa yon bago siya patawarin. No, ang sinasabi nito, huwag mong bigyan ng pagkakataon ng demonyo na makapenetrate at makagawa siya sa iyo because of your unforgiveness. This woman never gave the devil a foothold. Hindi niya inalaw yung pagpapahiya, yung katahimikan ng Panginoon. Hindi siya pinansin, hindi niya binigyan. No, hindi naging bitter ang kanyang puso. Kaya nga pinagpala ang babaeng ito. Kasi kapag umayaw ng babaeng ito, walang kagalingan na mangyayari. Pero tinuturuan lang ng Panginoon yung babaeng ito. No, sabi ng Hebrews 12:15, see to it that no one falls short of the grace of God, and no better root grows up to cause trouble and defile many. Huwag niyong hayaan na yung konting sama ng loob magiging bitter, magiging puot. Okay? Dahil ito ay kapahamak ng isang tao. Kaya nga kung hindi ko sinasabing huwag kayong magalit, no? Ang sinasabi ko dito yung galit, huwag niyong hayaan maging puot. Hallelujah. Mag-raise tayo ng kapatawaran. Dahil kung paano tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, ganun din tayo, sabi ng Panginoon. So, hindi basta-basta naging na-offend ang babaeng ito. Kasi kung na-offend siya, uuwi na siya. Di po ba kapag ikaw ay napahiya, gusto mo na umuwi? Gusto mo nga maglaho eh. No, kapag napapahiya ka, bigla napahiya ka, no, nag-appear ka, tapos hindi ka pala nandoon dapat. Gusto mo na mag-disappear eh. No? Gusto mo maging invisible. No, yung di ka na lang nakikita, no? Hallelujah. Okay? At iyarin magsabi-sabi, Nini, wala ko sa mong magana kaing Jesus sa ini. Suplado eh. Grabe pa magsalita. Hallelujah. So, unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Para maiwas po tayo dyan, take notice of this. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. I no longer live. Hindi na po tayo. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who gave Himself for me. Kapag yan ay pinangahawakan natin yan, meron mang nang papahiya, meron mang nais manlibak sa atin, meron mang gustong magpahiya sa atin, huwag nyo nang pansinin. Ang pansinin nyo yung word na yan. I have been crucified with Christ. Alam nyo po, yung pagpapahamak sa ating Panginoon, mas grabe sa Kanya. Si Lord dinuraan sa mukha. Hindi nyo maramdaman, parang sa'yo, medyo masakit lang. Sa Hudyo, kapag ikaw ay dinuraan, kinoconsider kang putik. Pinakamababang uri ng tao. Pero si Lord dinuraan. Hallelujah. And third, the Canaanite woman had unfailing faith in God because she responded with humility to the insults spoken to her. Kaya nga naging unfailing, kaya nga na-overcome, kaya nga nagkaroon ng breakthrough. Dahil hindi patuloy na nagpakumbaba ang babaeng ito, dahil alam niya si Jesus lang ang pag-asa niya. Na posible, marami na siyang Diyos-Diyosan na lalapitan, pero hindi na kaya. Kasi wala na mga talagang kapangyarihan yung mga Diyos-Diyosan, dahil ang mga kapangyarihan ng Diyos-Diyosan galing din sa mga demonyo. Galing din sa mga devils, kay Satan. Alam niyo po, yung mga spiritista, yung mga nagmamagic-magic, alam niyo po, nagtutunggalian ng mga yan. Palakasan ng kapangyarihan. No, yung mga witches, nagpapalakasan yan during Good Friday.
para yung kapangyarihan nila lumakas. They are inviting another demon para lumakas yung kanilang kapangyarihan. Pero sa atin, yung kapangyarihan natin, iisa lang yan. Hindi nagpapalakasan because we have one Spirit in all of us. Hallelujah. Amen. Kaya nga, itong babaeng ito, she acknowledged Jesus, pero Jesus was so silent, parang in-ignore lang siya. And she asked mercy, pero she was rejected and not accepted. Pero nangyari, hindi siya na-offend. Parang sinasabi ng babaeng ito, tingnan mo itong Jesus na to, akala ko ba talagang wini-welcome lahat? Akala ko ba mga tax collector, kinakausap niya? Akala ko ba yung mga may ketong, pinapagaling niya? Akala ko ba yung mga demon-possessed din na naririnig ko, pinapalayas niya? Akala ko ba itong lalaking ito, itong Jesus na to, nagpapakain ng maraming tao, no, without charging anything? Akala ko ba ang Jesus na to, na nangangaral ng salita ng Diyos, siya yung pag-asa ng Israel, ngayon pala, kabaligtaran. Kasi in-ignore siya, hindi siya kinausap, tapos nung kinausap, nung nagparinig pa, no? Yung nagsalita pang ating pang sinabi niya, I was only sent to the lost sheep of Israel. Hallelujah. From the very start, ng paglapit ng babaeng ito, in-ignore na siya ng ating Panginoon. Pero tanong, talagang in-ignore ang babaeng ito? O may tinuturo lang ang Panginoon sa babaeng ito? Hindi lang sa babae, maging sa mga disciples ng Panginoon. Maging sa mga, sa atin, sa hapong pong ito. Okay? Ito pa. Hindi lang siya ininsulto. Hindi lang dineprive yung buhay. Kinonsider pang aso. Kahit sitso pa yan, kahit chihuahua pa yan na long coat, kahit poodle pa yan na turuan, asa pa rin yan. Hallelujah. Kahit Saint Bernard pa yan, hindi yan santo. Aso pa rin yan. Okay? Ewan ka lang kung gusto nyo yan. No? Ihintulad sa isang aso. Pero this woman, no, nung sinabi ng Panginoon, eto, in verse 25, the woman came, narinig niya, hindi para sa mga Gentiles ang ating Panginoon, pero nasa Gentile area siya. Okay. The woman came and knelt before Jesus. Ano ibig sabihin yan? This woman, nung nakapasok na sa lugar nung saan nandun nagpapahinga ang ating Panginoon, she worshiped Jesus. At nung nandun siya nakaluhod sa harapan ng Panginoon, doon niya sinabi, Lord, help me. This time, it's help me. Meaning, it's an immediate help. Kaagarang tulong ang inihingi niya. Okay? Lord, help me. Dahil sabi ng Panginoon, Jesus replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Kanina, for only Israelites. And now, for the children of Israel. Okay? It is not right to take the children's bread na ibigay sa mga aso. Okay? Tinuturuan ng Panginoon ang babaeng ito kung paano magkaroon ng tunay na pananampalataya. Dahil kung hindi gagawin ng Panginoon yan, uuwi. Yes, uuwing magaling ang kanyang anak, pero itong babaeng ito, sasamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Kaya nga tinuturuan na ng Panginoon. Nandun na, lumuhod na ang Panginoon, ang babaeng ito sa harapan ng Panginoon, pero tinuturuan pa rin siya. Tinuturuan din ng mga disciples niya. Okay? Dahil kung pinag-uusapan natin yung children's bread, yung bread, ang ibig sabihin po niyan, it's about blessings. It's about healing. Di po ba kapag kumakain tayo, we feel energized? No? Kapag ikaw ay nakakain na ng masarap, ibig sabihin magaling ka na? Hallelujah. During our time, kapag ikaw ay may lagnat, merinda lang yan at saka skyflakes. Hindi ko alam kung sino nakaka-relate. Alam na may lagnat ka. No, kapag binilan ka ng merinda at skyflakes,
Okay pa nun. Kahit yung merinda, hindi malamig. Ba, ngayon social na la. BK ka no? Hallelujah. No? Kaya nga yung may sakit, nagkaroon na ng appetite. Magaling na yan. Mag-request siya pang sisig. Okay. Magaling na yan. So, yung bread, it speaks about provision. It speaks about salvation. Okay? Kaya sinasabi ng babaeng ito, it's not right to take that children's bread and toss it to the dogs. Although yung ginamit na dogs dito, hindi yung dog talaga nakikita mong galisin, pinapabayaan. No? Itong dog na to, it's about little dog, little puppy. No? Kapag puppy pa, enjoy ka pa eh. No? Pinapaliguan mo pa yan at least 3 times a week. Tapos ikaw pa yung nagpapakain, okay pa na ikaw ang bumili ng dog food. Pero kapag lumaki na yan, ikaw na saling dog food, pambira, kung napin magpadilo kayo, pati pamangan. Eh kapag malaki po, malaki din yung lilinisin mo. Pero dog pa rin. Okay? Aso pa rin. Okay? Pero she worshiped Jesus. Narinig pa rin yan, pero nagpatuloy siyang nagpakumbaba. Alam niyo, ito yung tinuturo ng Panginoon. Yes, we can call Him Lord. Pero sabi ng Matthew 7:22 and 23, ito po warning ng Panginoon. Matthew 7:22, 23. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and your name perform many miracles. And 23 said, then I will tell them frankly or plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. So it's not enough to call Jesus as Lord. Kailangan maghari ang Panginoon sa atin. Kung siya ang Panginoon, siya ang masusunod sa buhay natin. At kapag siya ang Panginoon natin, siya yung tagapagligtas natin, ibig sabihin nun, lahat ng sinasabi niya, susundin natin dahil siya ang tagapagligtas. Ibig sabihin yan, kung anong gagawin niya, kung anong instruction niya para sa ating kaligtasan. Hallelujah. It's not enough to call Jesus as Lord. Ngayon, tinitingnan ng Panginoon, yung bang faith talagang buo na. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon sa faith natin. Okay? Alam ng Panginoon, nangangailangan lang siya ng kagalingan ng kanyang anak, kaya nandiyan siya, ganun kadesperado ang babaeng ito. Pero, ibang usapan na nung nakaluhod na yung babae sa kanyang harapan. Despite of the two things, the discouragement. And ito, yung verse 26, pangatlong discouragement na yan. Aso. Okay, sabi ng babaeng ito, yes, aso na kung aso 7. Yes, Lord. So, tinatanggap ko. Okay? Sabi ng babae, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Yes, aso. Pero gusto rin namin yung mga mumu, yung mga nahuhulog na pagkain sa master's table na ayaw kainin ng mga children of Israel. Nakaabang kami dyan. Kung yes, aso ako, but we have this chance para ma-enjoy din yung galing sa'yo. Para ma-enjoy din yung pagkain. Kasi yung crumbs, okay? Yung crumbs, galing din niya sa tinapay. Ibig sabihin, yung nutrients, yung nandun sa tinapay, yun din ang nandun sa crumbs. Kaso nga lang, malilit na piraso lang. Pero itong babae ito, sinasabi niya sa ating Panginoon, kahit maliit na piraso lang, Lord, gagaling ang aking anak. Hallelujah. She was not actually asking for the whole bread. Hindi niya hinihingi yung buong pagkain. Ang hinihilang niya yung ayaw ng kainin ng mga anak na kung saan pinadala ang ating Panginoon. Ganon kababa na ang ginawa ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, those who humble themselves before me, I will lift them up. Kasi kapag nagpakambaba ka na sa harapan ng Panginoon, wala ka nang ibababa pa. Ang next na gagawin lang ng Panginoon, itataas ka na ng Panginoon. Hallelujah.
And the dog eats the crumbs that fall from their master's table. Yes, aso kung tingin nyo. Parang sinasabi nung babaeng ito, parang walang pinagkaiba. Kung na-offend ang babaeng ito, kung hindi nagpakumbaba, parang sinasabi niya sa ating Panginoon, wala kang pagkakaiba sa mga Hudyo na tumatawag din sa aming aso. Kasi kapag ikaw ay Gentile, tinatawag ka ng mga Hudyo, kasi po yung mga Hudyo, they are the chosen people. Naniniwala yung mga Hudyo, hindi sila darating at pupunta ng impyerno. Ang mga pupunta lang ng impyerno yung mga Gentiles. Ganon kalaki ang ulo ng mga Hudyo. At sinasabi pa nga nila, kapag nagkukulang na ng apoy sa impyerno, gagawa ang Panginoon ng Gentile para panggatong sa impyerno. Ganon sila kasama. Kaya nga ang tawag sa kanila ng mga Hudyo sa mga Gentiles, aso. Ganon kalaking ulo nila, pero yung puso nila sa Diyos, napakaliit. Hindi mo nga makita eh. Pero ito tinatawag na aso, ang puso niya sa ating Panginoon, napakalaki. Hallelujah. That makes difference. Yung malaking puso o malaki ang ulo. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito sa mga disciples niya, kausap na niya yung babaeng ito. Pero sinasabi niya sa mga disciples niya, you see, yung babaeng ito, gusto lang niya yung tira. Pero kayong mga Hudyo, buong ino-offer ko na sarili ko sa inyo. Pero ni isa sa inyo walang tumawag sa aking Son of David. Sa Israel, nandun ang Panginoon, nangangaral, nagpe-perform, nagpapagaling, nagmimilagro, pero hindi siya tinanggap as Son of David. But this woman had this great faith dahil pinanghawakan niya ang alam niya patungkol sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi niya ng Panginoon sa verse 28, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that very moment. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, sinabi ng babaeng ito, face to face sa babae. Hindi siya nakatingin sa mga disciples, sinabi niya sa babae, you have great faith. You have great faith. Ano resulta ng great faith? Her daughter was healed at that very moment. Hindi man sinambit ng Panginoon, but because of that great faith sa ating Panginoon, walang magagawa ang demonyo sa buhay mo. If you have this great faith, walang magagawa ang demonyo sa buhay mo. Hallelujah. Ano sinasabi ng Panginoon right now sa ating lahat sa umagang ito? Yes, posible yung Canaanite woman before she worshiped idols. But after this encounter, I believe she worshiped God. Dahil narinig niya at nakita niyang kapangyarihan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi lang yan. Buo ang kanyang pananampalataya. Nakakuha siya ng pananampalataya sa ating Panginoon. I believe, hindi na siya babalik sa paglilingkod sa Diyos-Diyosan. I believe, pangahawakan niya, sinabi niya, your great is faith. Your faith is great. Hallelujah. Yes. Para sinasabi lang ng Panginoon sa mga disciples niya, yes, kayo, you do not worship idols. But this woman worship me the best. Maybe sinasabi ng Panginoon sa mga disciples niya, yes, inignore ko siya. Pero she keeps coming to me. Nagpatuloy siyang lumapit sa akin. Kayo, ino-offer ko na openly ang buhay ko. Halos everyday nangangaral ako sa inyo, pero pilit pa rin ang puso nyo sa akin. And this is the same message to us right now. Kung matagal ka na dito, nakakarinig yung salita, pero pilit pa rin ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Check your faith. Check your faith. Hallelujah. No.
Kaya sabi ng Proverbs 12:16, a fool is quick-tempered, but a wise person stays calm when insulted. Because of our faith in the Lord. Amen. So it's being wise to stay calm dahil God is in control. Sabi rin ng Proverbs 11:2, pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Hallelujah. Dahil sabi ng Panginoon sa Matthew 23:12, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Totoo ang Panginoon sa kanyang salita. Yes, posible mga Israelites, they are chosen people. Pero ang pinipili talaga ng Panginoon, yung mga nagpapakumbaba sa presensya niya. Yung mga they want to serve and worship God with all their heart. Hallelujah. In 1 Peter 5:7, no, naging verse din natin to last Sunday. In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you dress yourself in humility as you relate to one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ayaw ng Panginoon yung mayayabang, pero nandun ang biyaya ng Panginoon sa mga nagpapakumbaba. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares upon you, or He cares about you. So it's actually being humility, or being humble sa presence ng Panginoon if we give our worries, if we give our trials, our troubles, our tribulations sa ating Panginoon. It's actually a humbling experience. It's to humble ourselves whenever everything in our hearts kino-confide natin sa ating Panginoon. Hallelujah. In Matthew 5:11 said, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evils against you because of me. You are blessed. Blessed are those people who are being exalted because of Jesus. If you are being insulted because of Jesus, praise the Lord. Alam nyo, always remember, you are blessed when people insult you because of your faith in Jesus. Hallelujah. Sa ating Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Yes, posible na papahiya tayo whenever we share the gospel of the Lord. Yes, may mga nais tayong bigyan ng salita ng Panginoon para siya tumanggap at maligtas. Ini-ignore tayo, ni-reject tayo. Pero wag kang hihinto. Dahil kikilos at kumikilos ang Panginoon. At siya, kikilos ang Panginoon sa mga pananampalataya at pananalangin mo sa Kanya. Hallelujah. Then failing faith of Canaanite woman, he was actually unfailing. He had this unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the Messiah. She never felt offended by the way she was treated. And she responded with humility to the insult spoken to her. Parang sinasabi natin, napaka-blessed ng Canaanite woman na to. Lumapit lang siya sa Panginoon. Sumisigaw lang siya, Lord, Son of David, have mercy on me. Parang napaka-blessed niya. Hallelujah. Pero sabi ng Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are one in Christ Jesus. You are one in Christ Jesus. So isa na lang po tayo if Jesus is our Messiah, is our Lord. Isa lang po tayo. Walang Hudyo, walang Gentile. Pero ito po, in Hebrews 4:14-16, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Because we have this great high priest. Okay? Meron tayong high priest na nagre-represent sa atin na galing sa langit mismo. In verse 15 said, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Hindi ito yung high priest na walang nangyari, walang naranasan na paghihirap. But itong high priest na to, he understands everything kung anong nararanasan natin. But we have
one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. In verse 16 said, Let us then, as our Lord, as High Priest, our Lord and Messiah, approach the throne of grace with confidence. Hallelujah. With confidence. Pag sinabing confidence, we have this freedom to talk, to speak, to declare. With confidence. Kaya nating sabihin lahat ng laman ng puso natin with confidence. So that we may receive mercy. Yes, hindi tayo karapat-dapat, but the Lord will bestow that to us because of the high priest that we have, because of the life of Jesus na binigay sa atin upang magkaroon tayong relasyon sa ating Diyos and find grace to help us in our time of need. Let us approach God's throne of grace. Binuksan na po sa atin ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin right now na yung Canaanite mo napaka-bless niya, mas blessed po tayo. Because we have Jesus as our high priest. Amen. So don't go to God with your dead works. Do not come to God with these dead works. Huwag mo pagmalaki yung mga bagay na na-achieve mo o ginawa mo sa Panginoon, ginawa mo sa church, ginawa mo sa ministry. That's a dead works. Instead, go to God with faith in the finished work of Christ on the cross. Ang ilapit natin to have to approach the throne of grace, hindi yung matagal mo ng pananalangin, Lord, malambat na akong manalangin. No! Ang ilapit mo sa ating Panginoon, the confidence that God has given you because of the death of Jesus at the cross of Calvary. And because of His stripes, because of His life, nagbigay ng Panginoon ng authority to use His name, to declare that name above every name in your life. Hallelujah. Kaya nga, whenever we approach the throne of grace of God, alalahanin mo na sinabi ng Panginoon, it is finished, it is tetelestai. Just come in the presence of God as you are, as a child of God, as a child who has this life dependent on the Lord. Na tayong lahat ay anak ng Diyos at wala siyang anak na pinababayaan. Ang lahat ng anak ng Diyos, wini-welcome ng Panginoon sa Kanyang presensya. Hallelujah. Unfailing faith is fully dependent on Christ alone. This unfailing faith is fully dependent on Christ alone. Ngayon, ang tanong ko before we will take the Holy Communion, meron kayong matagal na pinapanalangin sa ating Panginoon, pero parang ini-ignore lang tayo ng Diyos o ini-ignore ka lang ng Panginoon. Parang napaka-silent ng Panginoon sa buhay mo. Meron ka bang matagal na panalangin in 1 year, 2 years, 10 years, 15 years, 20 years? Pero parang si Lord ini-ignore ka lang. Hallelujah. Sinasabi ko, sa oras na to, if we worship the Lord ng pusong magpakumbaba, meron siyang oras, pakinggan ka sa oras na to. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon in 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what He asked of Him. Because this is the will of God. Whenever we ask God, we pray according to His will, God hears us. And this is the confidence in approaching God. To know His will in your life. Kaya nga, whenever we come in the presence of God, even today, kung meron dito, kung meron ka pinapanalangin sa oras na to, na gusto mo, this time, Lord, nagpapakumbaba, wala akong magagawa. Ang alam ko lang, ikaw lang makakatugon nito. Yes, mukhang inignore mo ko for many years. But this time, alam ko, pinapakinggan mo ko. But this time, Lord,
binigyan mo ko ng access to approach the throne of grace. At sasamantalahin ko yung oras na to. Sasabihin ko ulit sa iyo, Panginoon. And this time with confidence na pinapakinggan mo. Kung ikaw ay may pinapanalangin na ganyan, hallelujah. As we all stand up. Kung meron kang ganyang panalangin, I encourage you to raise your hands and we will pray. Hallelujah. 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 Lord, nakikita mo po mga kamay ng aking mga kapatid. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang puso. Ramdam mo, Panginoon, kung paano sila nahihirapan dahil sa panalangin ito. Dahil sa panalangin, Lord, na matagal na at parang na-ignore sila, Lord. But this time, tinuturuan mo kaming lahat kung paano namin makamtan ang panalangin, ang pangako mo, O Diyos, na Ikaw ang tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, kasama ako, Panginoon, nananalangin sa aking mga kapatid. In Jesus' name, O God, kikilos ka at makakilos ka sa kanilang mga panalangin. Habang sinasambit nila ang mga bagay na to, Panginoon, alam ko, pinapakinggan mo na sila. At alam ko rin, Panginoon, may biyaya na nakalaan. Dahil Ikaw mismo nagsabi, Lord, ask anything according to your will. It will be done. Hallelujah. Lord, nagpapakumbaba po kami sa oras na to sa iyong panay. And we declare to, God, na wala kaming magagawa kung wala ka. Wala kaming magagawa, O Diyos, kung hindi ka kikilos sa panalangin ito. Patuloy naming sasambitin, O Diyos, dahil naniniwala kami na tutugon ka. Patuloy naming sasambitin ito, even today, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ang langit ay bukas na. Matagal nang bukas ang langit. Lord, ang dalangin ko right now, ihanda mo po ang bawat pusong tatanggap sa iyong biyaya. Ihanda niyo, Panginoon, ang sisidlan ng kanilang puso upang ang panalangin ito ay matupad sa pangalan mo, Jesus, at sa kalwalhati ng iyong pangalan. Lord, maghari ka sa aming panalangin sa oras na to. As I declare, O God, in Jesus' name, whatever we could ask or imagine, you can do immeasurably more than we could ask or imagine. We declare it, and I declare it, O God, sa buhay ng aking mga kapatid. Thank you, Lord, for the blessings, Lord. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for your promise, O God. Thank you, Lord, for the answered prayers that we have right now. Thank you, Lord, for blessing us. Thank you, Lord. At patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Dahil wala na kami iba pupuntahan pa na Diyos, kundi Ikaw lamang ang totoong Diyos. Ikaw lamang ang tunay na daan sa kaligtasan. Ikaw lamang ang tunay na pag-asa at wala na iba. Kaya, Lord, sa lahat ng aming panalangin, maging sa aming buhay paglilingkod sa iyo, Lord, inibinibigay po namin sa iyong pangalan, sa iyong paanan, Panginoong Yesus. Kayo ang maghari. Kayo na ang kumilos. We give you the authority, we give you power, Lord. We give you the access to move mightily in our life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. This we ask in Jesus' name.